tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Oh, kamusta na ang trabaho mo? Hindi ka ba nahihirapan? Hindi naman ako nahihirapan. Tumanggap lang naman ang aplikante ang trabaho ko eh. Kunting tanong-tanong lang, kunting sulat-sulat lang, kaya hindi ako nahihirapan. Elma, kamusta na yung inaalok ko sa iyong kasal? Napag-isipan mo na ba? Mix naman, ano ka ba? Napag-usapan na natin yan, hindi ba? May pangarap pa ako, at alam mo yan. Kaya ayoko pang magpakasal para walang hadlang sa pangarap kong yun. Bakit pa kasi bibili ka ba ng lupa't bahay? Maayos naman kayo ng inay mo dito. Bahay lang ang pag-aari namin eh, hindi ang lupa. Pero lupa ito ng kapatid ng nanay mo. At nasa ibang bansa na siya. Wala nang ibang magmamay-ari nito, mamamana, kundi kayo ng inay mo. Oo, tama ka dyan. Pero iba pa rin kung sa sarili naming lupa at bahay. Okay. Hindi mo na matupad ang pangarap mo eh. Kahit mag-asawa na tayo. Kung gusto mo, dalawa tayong tutupad sa mga pangarap mo yan. Sa lupa't bahay para sa inay mo. Biggs, ang gusto ko, sariling pagod ko ang tutupad sa pangarap kong yon. Bata pa ako, pangarap ko nang iahon sa hirap ang inay. Mag-isa lamang siyang nagtaguyod sa akin. Kaya ang gusto ko, dugot pawis ko rin ang perang gugugulin ko para makapagpatayo ako ng sariling bahay. Pero baguhan ka pa lang eh sa trabaho mo. At hindi namang ganun kalakihan ang sahod mo para makabili ka kagandang lupa't bahay para sa inay mo. Kaya kong tuparin yun. Kahit ako lang mag-isa ang kikita. Kaso nga, Elma, kahit na lumikap ka pa ng ibang kumpanya, kahit mataas pa yung sahod mo, sa lilipatan mo, matagal pa bago ka makapagpunta ng lupa't bahay. Kaya, bukod sa kasal na ialok ko sa'yo eh, inalok din kita ng tulong. Nandito ako, dalawa tayo na tutupad sa mga pangarap mo yan. Salamat na lamang sa alok mong tulong. Pero masisiyahan lamang ako kung mag-isa lamang ako natutupad sa pangarap ko na magkaroon ng sariling lupa't bahay ang nanay ko. O ano? Napag-isipan mo na ba yung inialo ko sa'yo? Ano nga ang magiging trabaho ko doon? Marami kang magiging trabaho doon. Tapos ka ng pag-aaral mo, kaya maipapasok kita kahit saan. Kaya nga lang, mas maganda ang trabahong alok sa'yo ng kaibigan ko dahil bukod sa mataas ang kikitain mo, hindi ka pa mahirapan. Mag-i-enjoy ka pa. Mag-i-enjoy? Oo. Hindi ba't mahilig kang sumayaw? Oo. Yun nga eh. Kaya ka mag-i-enjoy kasi hilig mo yung trabaho mo. Kaya kumikita ka na nga, nag-i-enjoy ka pa. Ang problema nga, wala akong ipon para sa gagastusin ko. Sigurado, mahal ang placement fee. Anong mahal ang placement fee? Sagot lahat ng hapon ang gastos. Passport mo lamang ang gagastusin mo. At kung talagang desidido ka, kahit ako na ang gagastos ng pang-passport mo. Nasisiguro mo na mag-i-enjoy ako sa trabaho ko. Oo. Hindi ba't mahilig kang sumayaw? Ayaw mo ba nun? Habang ginagawa mo ang hilig mo, nagkakapera ka pa. Ano? Mag-abroad ka? Saan? Shh! Huwag ka munang maingay.
dahil hindi pa ako sigurado kung tutuloy ako o hindi. Saan ka nga ba pupunta? Anong bansa? Sa Japan. At bakit ka pa mag-a-abroad eh? Ang ganda-ganda ng buhay mo dito sa atin. Magandang buhay na ba yung wala kaming sariling lupa? Pero hindi naman kayo pinapaalis doon ah. Isa pa, sa kada na kamo maninira ng tiyahin mo na may-ari ng lupang tinitirhan ninyo. Aanin mo pa ang sarili mong lupa. Parang sarili na ninyo ang lupang kinatitirikan ng bahay nyo. Hindi nga kami pinapaalis. Pero iba pa rin yung may sarili kaming lupa. Ano man ay may masasabi kong sariling lupa namin. Pero hindi ka ba natatakot? Japayuki ka doon. Sa ano o kanino ako matatakot? Doon sa Japan. Bakit naman ako matatakot? Mamamatay tao ba ang mga Hapones? Isa pa, marami ring Pilipino ang nandun. Paano naman ang itay mo? Mag-isa nga lang siya, iiwanan mo pa. Kaya nga ako makikiusap sa iyo Bes. Na ano? Na kung pwede, dalawin mo madalas ang inay. Total, kapit-bahay lang naman tayo Ano? Gagawin pa yata akong caregiver niyan Oo, please. Alang-alang sa akin. Para hindi naman ako masyadong mag-alala kay inay. Ipagluto mo siya. Total, ang ginagawa ko ipaglaba ko. Total, may washing machine naman kami. Hindi ka mahihirapan. Huwag ka mag-alala. Sasahuran kita. Sige. Para sa'yo, gagawin ko ang sinasabi mo. Kaya lang, si Migs, papayag kaya yun? Alam na ba ang sinasabi mong pagjajapan mo? Hindi pa, pero madali na lang yan. Wala naman siyang magagawa. Kahit papigilan pa ako. Ang importante, papayag ka na sasamahan mo ang inay ko habang wala ako. Nako, Bessie. Pag-isipan mong mabuti yang pinaplano mo. Ikaw rin, mahirap ang magsisi sa bandang huli. Oo naman. Napag-isipan ko na itong mabuti at wala nang makakahadlang pa kahit pa si Mix. Anong sabi mo? Magjajapan ka? Opo, inay. Pero bakit? Okay naman ang kita mo sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo Okay sa ating dalawa lang. Papaano ang lupa't bahay na pangarap ko para sa iyo? Baka koba na ako hindi pa ako nakakaipon para sa house and lot na gusto mo. Hindi ko naman hinihingi sa'yo na bilhan mo ako ng house and lot. Tayong dalawa lang ay sapat na sa akin. Kung kayo, sapat na. Paano naman ako? Pangarap kong magkaroon tayo ng sariling lupa't bahay, inay. Kaysa naman mapahamak ka. Ang ginay naman, magjajapan lang ako Kapahamak ka na naman ang nasa isip ninyo. Hindi ba? Japan, yang pupuntahan mo? Hindi mo ba alam na mga Hapones ang sumakop sa Pilipinas noon? Alam mo ba kung anong klaseng pahirap ang ginawa ng mga Hapones sa marami nating kababayan? Inay, magkaibigan na ang Pilipinas at Japan ngayon. At saka nasa modernong panahon na tayo. Wala na yan. At saka nag-usap na ang gobyerno natin tungkol sa bagay na yan. Isa pa, malamang lahat ng mga naghirap ng Pilipino noon ay nangamatay na. Kung mayroon pang buhay, malamang matanda na at nanghihina na ngayon. Ay nako, ewan ko sa'yo. Ano bang nakain mo, naisipan mong mag-Japan? Nalo ka na nga ng kasal ni Migs kailan lamang kami naging magnobyo kahit na. Ang importante ay malinis ang hangarin niya sa'yo. Hay nako, inay, baka hindi nyo alam. Kuripot si Migs. Kayo naman, parang hindi nyo kilala si Migs. Anak, hindi kuripot si Migs. Marunong lamang itong humawak ng pera. Alam niya kung ano ang dapat pagkagastusan at kung ano ang hindi dapat. Kaya nga gusto ko may sarili akong pera para mabibili kong lahat ng gusto ko.
Ano bang nakain mo kasi? Nagyaya kang kumain tayo dito sa labas. Pwede naman tayong magluto sa bahay ninyo. Gusto ko kasi magkausap tayo ng masinsinan. Teka. Ano ba yan? Seryoso ba yung pag-uusap? Naku kung sakasakali, matutuwa siguro ako kung tatanungin mo ako kung may iba akong babae. Ibig ko sabihin nagseselos ka. Di yan. Ito naman, kalukuhan ng alam. Oo, para naman maramdaman ko na mahalaga ako sa'yo. Hindi ka kasi nagseselos Bakit naman ako magsiselos? Alam ko namang ako lang ang babae dyan sa puso mo. Talagang ikaw lang Pero teka, bakit mo nga ba ako inayang nagpunta sa restaurant na to? Huwag kang mag-alala. Ako ang magbabayad ng makakain natin dito. Uy, diyan naman ako hindi papayag. Ako magbabayad siyempre. Nagtataka lang ako dahil ngayon lang nagyayang kumain sa labas. Dati-rati, ayaw mong lumabas tayo. Kaya hanggang sa bahay lang din tayo nag-date. Alam ba ng inay mo ang pag-date natin ito? Oo naman, syempre. Tsaka may tiwala ng inay sa'yo Ay, naka. Ano ba kasi ang sasabihin mo? Kinakabahan tuloy ako Juan kasi, may importante lang akong sasabihin sa'yo. Teka, ano nga bang tungkol sa yan? Tungkol sa kasal natin? Kung yun pag-uusapan lang natin, petsa, kung kailan tayo kakasal, sagot ko na lahat ang sasabihin mo. Kung saan simbahan tayo magpapakasal. Walang problema sa akin yan. Che, hindi tungkol sa kasal ang gusto kong pag-usapan natin. Hindi tungkol sa kasal? Anong kung ganun? Gusto kong pumunta sa Japan. Ano? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita, nadama ko ang Linggo naman ngayon. Bakit wala pa si Alma? Makikipagkita raw siya kay Migs. Oh, parang alam ko ng dahilan kung bakit sila nagkita sa labas ni Migs. Anong alam mo ng dahilan? Kasi po, tita, matanong ko lang po, may nabanggit na ho ba sa inyo si Elma? Yung plano niyang pagpunta sa Japan, oo. Yun na nga ho Baka ipapaalam na ni Elma kay Migs ang plano nitong pagpunta ng Japan. Ewan ko ba sa kaibigan mong yun? Kung anong naisipan, magpupunta raw siya ng Japan. Ang ganda-ganda na nga ng buhay niya dito. May pangarap daw po siya kasi na makabili ng sarili niyang lupa at bahay. Aanhin pa niya ang lupa't bahay. Para sa amin na tong kinatitirikan ng bahay namin. Dahil wala nang planong manirahan pa dito ang kapatid ko. Mag-abroad ka sa Japan? Bakit pa? Hindi ba't nasabi ko na sa'yo ang dahilan? Gusto ko makabili ng sariling lupa ang inay ko. Alam mo naman ang dahilan, hindi ba? Sa tiyahin ko yun na nasa Canada. Yun lang bang dahilan? Ang gusto mo magkaroon ng sariling lupa't bahay. Okay. Wala ka ng problema. Ako lang sakot doon. Sabi mo sa inay mo,
Mamili na siya kung saan lugar niya gusto, yung Mariahan. At yun ang ibibigay ko sa kanya. Hindi yan ang sagot sa gusto ko. Pero hindi ba, kaya ka lang mangingibang bansa, para mabila mo ng sariling lupa ang nanay mo. Wala ka ng problema. Ako nang magbibigay ng lupa sa inay mo. Mamili lang siya kung saan niya gusto. Hindi mo ako naiintindihan eh. Paulit-ulit na lang pag-uusap natin. Ako ang hindi mo naiintindihan, Elma. Kung ang pagpunta mo lamang sa Japan para matupad yung mga pangarap mo, na makabili ka ng sariling lupa at bahay para sa inay mo, wala ka ng problemahan doon. Ako nang sasagot. Ayokong umasa sa iba. Sa iba? Ano ba ako sa iyo, Elma? Magiging asawa mo na ako. Ano ba bang iba ang sinasabi mo? Bakit? Mag-asawa na ba tayo, ha? Hindi pa nga. Pero ikaw lang naman ang hinihintay ko Nag-propose na nga ako sa iyo ng kasal. Pero ayaw mo pa rin tanggapin. Kung tinanggap mo na sana ang alok ko sa iyo, kahit bukas, magpakasal na tayo kahit saan mo gusto. Matutupad yung pangarap mong lote at bahay, ibibigay ko sa inyo. Migs, ang gusto ko, ha? Galing mismo sa akin ang ibibigay ko sa nanay ko. Mahirap bang intindihin yon? Hayaan mo namang matupad ko ang pangarap ko. Na ako mismo ang tutupad, hindi ibang tao. Masaya ka ba kung sa iyo mismo mong gagaling ang ibibigay mo sa inay mo? Oo naman. Sige. Kung ganyan ang magpapasaya sa'yo, ang maibigay mo yung pangarap mong bahay at lote sa inay mo, nalulungkot naman ako. Sige, hayaan na kita sa gusto mo mangyari. Basta pangako mo lang sa akin, Elma, na hindi mo ako kakalimutan. Oo naman, Migs. Hindi kita kakalimutan. At salamat ha sa pagpayag mo. Wala akong hindi gagawin para sumaya ka. Pinatunayan mo lamang sa akin ngayon na totoong mahal na mahal mo ako. Huwag kang mag-alala. Araw-araw tayong mag-video call. At talaga palang tutuloy ka sa pagjajapan mo, ha? Di ka na ba talaga mapipigilan pa? Inay, nag-usap na po tayo tungkol dyan. At muli kong sasabihin, ayokong umasa sa iba. Eh, bakit ba? Ibang tao pa ba ang turing mo kay Migs? Kung tinanggap mo na kasi ang marriage proposal niya sa'yo, hindi ka na kailangan pang magtrabaho sa Japan para makamit yung pangarap mo. Inay, uulitin ko sa inyo. Ayokong iasa kay Migs ang pangarap ko. Kaya kailangan ko na pumunta sa ibang bansa. Nag-isa ka lang. Magmula nang tayo'y dinaan. Anong buhay ang naghihintay kay Elma sa Japan? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madicten, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika,
Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.